Mangutang ka para yumaman ka. Karamihan sa ating Pilipino kapag nakarinig ng salitang utang, negative kaagad ang iisipin. Alam nyo bang pwede kayong iahon sa kahirapan dahil lamang sa salitang utang? Oo, tama ang narinig nyo. Ang pagpapangutang ay may dalawang bagay lang na pwedeng ibigay sa iyo. Ang maging mayaman ka o mas lalong maghihirap ka. Isa sa mga bagay na alam ng mayayaman ay ang pera na galing sa utang, pwede ito gawing leverage o may alam sila kung paano ito palaguin. Natakot naman dito ang karamihan sa ating mahihirap. Isang dahilan nito na mayayaman lang talaga ang nakagagawa nito. Pero kung isa ka sa mga tao na may sapat na lakas na loob at handang matutunan ang mga bagay na ito, masasabi ko sa iyo para sa iyo ang video na ito. Pero bago po 'yan, kung okay lang sana, hihingi ako ng kaunting pabor na sana tulungan niyo rin ako na may pakalat pa ang video natin para makarating din ito sa iba. At sana huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa channel natin. Salamat. Balik tayo sa topic. Tama po, sa pagpapangutang, hindi po talaga madali ito dahil ginagamit mo na ang pera na hindi mo pa kinikita. Kaya posible din itong maging dahilan na marami sa atin ang naghihirap pagdating sa utang. Sa katunayan, sa mga nakalipas na panahon, ang pagpapangutang naging sanhi talaga ito kung bakit naghihirap ang mga tao. Noon po ito sa mga time na wala pang mas malinaw na paliwanag kung paano ang tamang paggamit ng peras na galing sa utang. Pero iba na sa panahon natin ngayon, ang pagpapangutang ay nagiging parte na sa araw-araw na buhay sa nakakarami sa atin na pwede nang gamitin para mas mapalago pa ang buhay. At hindi lang yan, ang utang sa panahon natin ngayon ay naging parte na ng ekonomiya. Sa buhay natin, may kanya-kanya tayong paraan kung paano natin gagamitin ang pera na mula sa utang. Ang iba ginagamit ang utang para sa sariling benefits o yung iba naman ginagamit ang perang utang pinangbili ng kani-kanilang luho o napunta lamang sa wala. Hindi naman talaga masama ang utang, nagkakatalo lamang ito kung saan ito gagamitin, sa masama o sa mabuti. Meron kasi talaga sa atin na pag sinasabi ang salitang utang, ang unang agad isipin ay mababaon tayo dito. Gusto ko sabihin sa iyo bago ka mangutang, may isang bagay na dapat mo i-master. Ito ay ang disiplina. Kapag wala ka kasing disiplina ay sigurado ako hihilain ka talaga sa utang mo pababa hanggang mabaon ka na. Pero kung ikaw ay may mataas na disiplina sa iyong sarili, lalong-lalo sa paggastos, alam mo mismo sa sarili mo kung saan mo ilalagay ang pera mo na galing sa utang. At ang mga bagay na pinaglalagyan mo nito ay maaaring mag-aahon sa iyo sa kahirapan sa lalong madaling panahon. Tulad ng nasabi ko noon, may dalawang uri lang ang utang. Ito ay ang mabuting utang at ang masamang utang. Ang gagawin mo lang, kailangan mong alamin kung ang pera na inutang mo ay maaaring makakatulong sa iyo at iwasan mo ang utang na maaaring magpapahirap din sa iyo. So ngayon, pag-usapan natin ang 5 klaseng utang na makakatulong sa iyo o mga paraan para makapag-generate pa ng maraming pera. May paalala lang po ako, ang mga paraan na ito ay hindi ko maigagaranti sa iyo 100% dahil nasa sayo pa rin ito nakadepende. Pero sigurado ako malaki ang may tulong nito sa iyo. Ang ganitong klaseng pamamaraan ay subok na at marami na ang naging matagumpay dito. Gagamitin ang pera ng ibang tao para kumita ka at the same time, kikita din sila. Number 1, utang na pera para sa investment. Ang pamamaraan na ito, kung mangutang ka ng pera para sa investment, siguraduhin o alamin mo muna kung mas malaki ba ang kikitain mo na pera na pinaglalagyan mo ng investment kaysa ibabayad mo na interest sa pera na inutang mo. Kung tatanungin mo ako, posible ba itong mangyari? Opo, posibleng-posible po. Halimbawa po nito yung malapit-lapit sa realidad. Kung makautang kayo ng 100,000 sa bangko or sa kaibigan nyo, pagpalagay na lang natin 24% ang interest sa inutang yung pera per year. Ito na yung pinakamababang interest ngayon kung sakaling may magpapautang man sa inyo. So yung 100,000 magiging 124,000 sa loob lamang na isang taon, kasama ang interest. Ang ginawa ng iba dito, nakipagsapalaran sila sa pagpapautang din ng pera. Risky po ito, pero nasa sayo pa rin kung paano mo ito tatrabahuin. Ang realidad kasi sa panahon natin ngayon, kahit ipautang mo ito ng 10% ang tubo kada buwan, marami ang utang nito. Madalas mga empleyado, mga may maliliit na negosyo. Kung sabihin nyo naman, ang laki naman ng interest, 10%. Opo, malaki talaga, pero ito po ang katotohanan sa panahon natin ngayon.
Depende naman sa'yo kung gawin mong 5%, kikita ka pa rin dito. Pero tulad ng sinabi ko, binabase ko lang ito sa realidad ng panahon natin ngayon. Baka magulat ka kung sasabihin ko sa iyo na maraming nagpapautang ng pera ngayon ng 10% ang interest every 15 days. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Ang mahalaga o importante, hindi ka nagnakaw. So kumpitin muna natin yung 10% na pa-interest mo sa 100,000 is kikita siya ng 10,000 a month. Hindi na rin masama, di ba? Sa isang taon, kikita ang 100,000 mo na inutang na 120,000. Bawasan ito ng 24,000 sa interest mo. Dahil utang din ang pinuhunan mo dito. So may kita kang 96,000. Mas lalong hindi masama ito, di ba? Pero ulitin ko lang, halimbawa lang ang mga ito. Marami pang opsyon maliban dito na mas malaki pa ang kikitain mo. Number 2, mangutang ng sasakyan para yumaman. Karlon po ito kung tawagin. May chance po ba na aahon ang buhay natin dito? Opo, malaki po ang chance kapag nangutang ka ng sasakyan. Ang paraan na ito, mas pabor po ito sa mga lalaki. Kasi ang gagawin mo dito, pwede mo itong kuhanan ng prangkisa sa Grab. At ang kagandahan kung gusto mong malagaan ang sarili mong sasakyan, pwede ikaw na rin ang magmamaniho dito. Or iparinta mo sa mga delivery company tulad ng Lalamove, Shopee, Lazada at marami pang iba na tumatanggap ng rent car. Pwede din dito ikaw na rin ang magdadrive para mas malaki pa ang kikitain mo. Sa pagpapangutang ng sasakyan, abangan mo lang yung zero down payment. Halimbawa, ang sasakyan na nakuha mo ay may monthly na 15,000. Ipalagay natin kasama maintenance, 20,000 bawat buwan ang kailangan mo. Huling kausap ko yung kaibigan ko na gumawa ng ganitong paraan, kumuha ng prangkisa sa Grab. Sabi niya basta may tiyaga at masipag ka lang, yung 3,000 na kita sa isang araw sa pamamasada, kayang-kaya niya abutin. At minsan sobra pa nga daw. At pinatunayan ng taong ito na nakakaahon na siya sa buhay niya ngayon. Kumpara daw sa dati na namamasukan lang sa kumpanya na sumasahod lang ng 450 per day. At kung sakali naman, kung gusto mong iparenta mo ang sasakyan mo, marami din akong kakilala na gumawa din ng ganito. 50,000 ang renta kasama driver. So kung marunong ka mag-drive, maganda na rin ang offer na ito. Sigurado na ang kita mo buwan-buwan. May pambayad ka pa sa monthly ng sasakyan mo hanggang matapos mo mabayaran. Mas lalo pang gaganda ang buhay mo. Number 3, credit card. Minsan ko na itong nabanggit sa mga nauna kong video na kung maaari, iwasan ito lalo na kung ginagamit mo lang ito para mabili ang mga luho mo. Pero ngayon, maiba muna tayo. Ibabahagi ko sa inyo ang posibleng benepisyo ng credit card kung magagamit mo ito sa tama. Hindi maiwasan minsan na pag sinabing credit card, ang pag-uusapan, negative kaagad ang iisipin natin. Pero kung pag-aralan lang talaga natin ang credit card at kung magbago ang pananaw mo, napakaraming benefits mula rito. Maliban sa reward nito, nandyan pa ang zero interest installment na pwede mong i-avail sa mga bagay o gamit na gawin mong pahulugan sa mga kamag-anak mo o kakilala mo na pwede mo pagkakakitaan. Maaari mo rin itong gamitin para may saayos ang iyong cash flow gamit ang credit card. At pwede mo rin ito gamitin ipangbili ng iyong buwan ng grocery. Sa totoo lang, hindi naman talaga masama ang credit card. Kasi kahit may cash ka pa, kung wala ka talagang disiplina, ay baliwala lang din ang mga ito. Sa buhay natin, may kanya-kanya tayong diskarte. Pero naniniwala ko na ang utang na pera ay pwede itong makapag-ahon sa atin sa pamamagitan ng tamang paggamit nito. Lalo na kung kapos talaga tayo sa puhunan sa negosyo na gusto nating pasukin. Paalala lang, ang lahat naman ito ay risky talaga pero nakasalalay pa rin ito sa iyo ang lahat kung paano mo ito gagawin. Number 4, real estate. Siguro hindi na bago sa inyo ang salitang ito. Opo, malamang marami sa atin ang nakakaalam na nito. Pero siyempre alam kong marami din sa atin ang hindi alam ito. Maaaring naririnig lang pero hindi talaga malinaw kung ang kaalaman patungkol dito. Sabi nga ng mga matagumpay na negosyante sa real estate, padami ng padami ang tao sa mundong ito. Pero ang lupa, hindi maaaring palaki ng palaki ito. Ibig sabihin, hindi na lumalaki ang mundo natin. Kaya kung investment lang ang pag-uusapan, lupa na yata ang pinakamagandang investment sa panahon natin ngayon. Kaya pwede mo talaga itong ipangutang, an investment na ito. Kailangan mo lang alamin kung paano ito gagawin. Maraming mga mayayaman na nangungutang para ipambili ng lupa. Pagkatapos tayuan ng mga apartment o parintahan.
Sa ganitong klaseng investment, wala talagang lugi dito. Dahil ang mga bagay na ito habang tumatagal ay lalong tumataas ang value. Number 5, utang para pang negosyo. Tulad ng nasabi ko noon, mas maganda ang mag-umpisa ng negosyo na hindi utang. Alam ko karamihan sa atin agree dito. Pero ngayon, paano kung sasabihin ko sa inyo na pwede naman talaga kayo mangutang ng pera para pang-umpisa sa negosyo? May mga tao kasi na marami talagang idea sa pagbibusiness, kaya lang walang puhunan. Maaring ang idea niya ay nanggagaling sa kanyang experience, mga idea na galing sa kanyang trabaho. Kumbaga kapipis na lang ang gagawin niya, alam niya na tatakbo ang negosyong ito. Kaya lang ang problema, walang puhunan. Pues masasabi ko lang, ipangutang mo na yan para makapag-umpisa ka na. Napakaraming tao nagtagumpay na ngayon na nag-uumpisa lang sa negosyo na ang gamit na puhunan ay galing sa utang. Kung alam mo naman o kaya mo, o may malaking tiwala ka sa sarili mo, gawin mo na. Huwag ka matakot sa riske dahil parte ng buhay natin yan hanggat tayo'y nabubuhay. Isipin mo na lang, kahit nga sa pagtulog, natin ay risky pa rin yan. Baka hindi na tayo magigising. Kaya huwag kang matakot sa salitang risky. Kumilos ka na para malaman mo kung ano magiging resulta. Mag-adjust ka na lang along the way, okay? So, hanggang dito na lang natin tatapusin ang video natin at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito at sana magtagumpay tayong lahat. Paalam.